Sa palagay mo, masusolusyonan ba ng tao ang mga problemang nag-aalis ng ating kapayapaan at kapanatagan at nagiging banta sa ating kinabukasan? Para magawa ito, dapat malunasan ang pinakaugat ng problema. Ano ang ginagawa ng mga tao ngayon sa problema ng mundo? Halimbawa, para mabawasan ang krimen, nagpapatupad ang mga gobyerno ng mga batas, naglalagay ng mga CCTV camera, at pinapalakas nila ang kapulisan. Nakakatulong naman ang mga ito, pero hindi nasusolusyonan ang pinakaugat ng problema. Dahil ang totoo, ang paggawi ng tao ay resulta ng kanyang saloobin, resulta ng kanyang paniniwala at ng kanyang pagnanasa. Tama ang sinasabi ng isang sinaunang aklat ng karunungan, nanggagaling sa puso ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, sexual na imoralidad, pagnanakaw, di totoong testimonya, pamumusong. Hindi kayang lunasan ng tao ang masasamang ugali na nakasasakit sa iba. Sa katunayan, lumalala pa nga ang mga ugaling ito. Kahit kaya nating alisin ang masasamang ugali ng tao, hindi pa rin natin magagawang ligtas at panatag ang buong mundo. Bakit? Dahil sa limitasyon ng tao. Ang totoo, hindi para sa tao ang ituwid man lang ang sarili niyang hakbang. Hindi tayo nilikha para pamahalaan ang ating sarili. Kung paanong hindi tayo nilikha para mabuhay sa ilalim ng dagat o sa kalawakan, hindi rin naman tayo nilikha para pamahalaan ang ating kapwa-tao. Pag-isipan ito, gusto ba ng mga tao na sinasabihan sila ng iba kung paano dapat mabuhay at kung anong pamantayan ang dapat sundin? Gusto ba nilang diktahan sila kung ano ang dapat nilang maging pananaw sa aborasyon o parusang kamatayan o kung paano sila magdidisiplina ng mga anak? Iilan lang ito sa mga isyong pinagtatalunan ng mga tao. Mahirap mang tanggapin, pero totoo ang sinasabi ng Biblia. Wala talaga tayong kakayahan o otoridad na pamahalaan ang ating kapwa-tao. Kung gayon, kanino tayo makakahingi ng tulong? Siyempre, walang iba kundi sa ating may lalang. Siya kasi ang gumawa sa atin. Hindi niya tayo nakalimutan. Ang pagmamalasakit niya ay damang-dama natin sa karunungang makikita sa Biblia. Kapag naunawaan natin ang aklat na ito, mas mauunawaan din natin ang ating sarili. At maiintindihan natin kung bakit napakasaklap ng naging kasaysayan ng tao. Pinoprotektahan tayo ng karunungan mula sa Biblia. Sinabi ng isang matalinong tao na ang karunungan ay makikita sa bunga o mga resulta nito. Isang halimbawa ng karunungan ito ay nasa Isaias 2:22 na nagsasabi, "Para sa sarili niyong kapakanan, huwag na kayong magtiwala sa hamak na tao." Ibig sabihin, hindi tayo dapat magtiwala sa di maaasahang pangako ng mga tao. Kita mo naman, lahat ng politiko ay nangangakong bubuti ang mga bagay-bagay, pero hindi nila yun nagagawa. Pinatutunayan lang nila na totoo ang sinasabi ng Biblia. Sinasabi ng Biblia na ang payo nito ay nagmula sa Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid ng mga bagay-bagay. Halimbawa, may mga taong lasenggo. Dahil sa sobrang problema ng isang tao, napadalas ang pag-inom niya ng alak. Hindi naman ipinagbabawal ng Biblia ang katamtamang pag-inom ng alkohol. Pero sinasabi nito, huwag kang sumama sa mga labis uminom ng alak. Ang pag-abuso sa alkohol ay nagiging dahilan ng malalang sakit, nasirang kaugnayan sa iba, at maagang pagkamatay ng milyon-milyong tao taon-taon. Maiiwasan sana ang mga ito kung sinusunod ng mga tao ang magagandang payo ng Biblia. Hindi alak ang solusyon sa mga problema natin. Sundin natin ang payo sa Filipos 4:6-7 na nagsasabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi ipaalam ang inyong mga pakiusap sa Diyos. Kapag ang dami-dami mong naiisip at nababalisa ka na, manalangin ka sa Diyos. Ibuhos mo sa Kanya ang lahat ng nararamdaman mo, pati na ang galit, kirot, at lungkot. Magmakaawa ka sa Kanya na tulungan ka na maging mas positibo. May mga tao ring immoral. Iilang problema lang ang nagdudulot ng sobrang kirot at kalungkutan. Pero matutulungan tayo ng Biblia na maiwasan ang ganitong mga problema kung aalamin natin ang ilang pangunahing sanhi nito. Halimbawa, pakikipag-flirt at pornography. Pag-isipan natin ang Kawikaan 20:11 na nagsasabi, kahit bata ay makikilala sa kilos niya kung ang ugali niya ay malinis at matuwid. Paano yan makakatulong sa atin? Hindi tama ang pakikipag-flirt. Bakit? Ipinapakita mo lang na hindi ka magiging mabuting asawa. Isipin mo rin kung anong mararamdaman ng magiging misis mo o mister mo kapag nakita niyang nakikipag-flirt ka sa ibang babae o sa ibang lalaki. Nakakasama ito.
Hindi dahil madaling makipag-flirt, magiging tama na ito. Mas nanganganib tayong mahulog sa immoralidad kung naa-addict tayo sa pornography. Pero talagang makakatulong sa atin ang pagbubulay-bulay sa unang Pedro 5:8. Sabi rito, panatilihin ang inyong katinuan, maging mapagbantay. Ang kalaban ninyo, ang dyablo, ay gumagala-gala gaya ng isang umuungal na leon na naghahanap ng malalapa. Kahit saan, makakakita tayo ng pornography at hindi yon madaling mawala sa isip ng isa. Makakatulong sa atin ang tekstong yan na isipin kung kanino galing ang mga tuksong yon. Kailangan nating laging isipin na ang mahahalay na larawang yon ay galing sa dyablo. Alam kong ang Diyos lang ang makakatulong sa atin na panatilihin ang ating katinuan at maging mapagbantay para mapaglabanan natin ang mga gustong sumira sa ating pag-iisip at puso. Maliwanag na may magagandang payo sa Biblia na makatutulong sa ating maiwasan ang seryosong mga problema. Pero paano naman ang mga problemang malala at hindi mawala-wala? May mga problema sa buhay na hindi mawala-wala. Minsan, taon ang itinatagal. Baka malala na ito bago pa natin mamalayan. Makatutulong ba ang Biblia para masolusyonan ang mga nakapangihinang problemang yan? Halimbawa, ang sobrang pag-aalala. Hindi maalis-alis sa atin ang pag-aalala. Habang iniisip kasi natin ang problema, naiisip natin ang mas malalang sitwasyon. Anong mga teksto ang makatutulong? Ang isa ay ang Mateo 6:34. Huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw, dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Sapat na ang mga problema sa bawat araw. Makakatulong sa atin ang sinabi ni Jesus na huwag nang mag-alala sa mga bagay na mangyayari pa lang. Huwag nating dagdagan ang ating alalahanin ng mga bagay na hindi pa nangyayari at baka hindi naman mangyari. Anong teksto pa ang makakatulong? Ang unang Pedro 5:7. Ihagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Lagi tayong manalangin sa Diyos at sasagutin niya ang mga ito. Ang isa pang kumuna problema ngayon ay ang pagpapaliban-liban. Huwag nating isantabi ang mahalagang bagay para lang mag-relax o manood ng TV. Masamang makasanayan ito kasi nakadaragdag ito ng stress at nakakaapekto sa kalidad ng trabaho. Makakatulong sa atin ang prinsipyong nasa 2 Timoteo 2:15. Gawin mo ang iyong buong makakaya para maging kalugod-lugod ka sa harap ng Diyos, isang manggagawa na walang ikinahihiya. Makakatulong din sa atin ang Kawikaan 13:16. Ang marunong ay kumikilos ng may kaalaman, pero ipinapakita ng mangmang ang sarili niyang kamangmangan. Anong natutuhan natin sa pagbubulay-bulay sa tekstong ito? Mas mabuting maging praktikal at magplano ng maaga. Isa din sa mga komuna problema ay ang kalungkutan. May mag-asawang naghihiwalay. Anong prinsipyo sa Biblia ang makakatulong sa mga nalulungkot? Sinasabi sa Kawikaan 17:17, ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at isang kapatid na maaasahan kapag may problema. Ibig sabihin, kung malungkot tayo sa anumang kadahilanan, humingi tayo ng tulong sa mga gaya nating naglilingkod sa Diyos. Makakatulong din sa atin ang awit 68:6. Ang Diyos ay nagbibigay ng tahanan sa mga nag-iisa. Alam kong hindi lang literal na bahay ang tinutukoy rito. Sa halip, naunawaan ko na naglalaan ang Diyos ng isang espiritual na tahanan. Isang lugar kung saan may tunay na kapanatagan. Madarama mong may kasama ka at may malapit na kaugnayan sa ibang nagmamahal sa Diyos. Pero alam natin na bago tayo maging malapit sa iba, kailangan muna nating maging malapit sa Diyos. Kaya makakatulong sa atin ang awit 27:4. Magkaroon ka ng masidhing kasiyahan sa Diyos at ibibigay niya sa iyo ang mga kahilingan ng puso mo. Siyempre, ang mga kaibigang naglilingkod sa Diyos ay hindi perpekto. May mga problema rin sila. Pero dahil sa turo ng Biblia, nauudyukan ng mga tao na tumulong sa iba hanggat posible. Isang katalinuhan na makipagkaibigan sa ganitong mga tao. Pero makatutulong din ba ang prinsipyo sa Biblia para makayanan ang mga problemang walang solusyon sa ngayon, gaya ng malubhang pagkakasakit at pangungulila? May mga problema na hindi maiiwasan o masusolusyonan sa ngayon. Halimbawa, kung namatayan ka ng mahal sa buhay o meron kang nagtatagal na sakit, baka walang ibang paraan kundi ang tiisin ito. Matutulungan ka ba ng Biblia sa napakahirap ng mga sitwasyong yon? Paano kung may namana kang sakit na labis na nagpapahirap sa'yo? Siyempre maramdaman mo na wala nang halaga ang buhay mo. Siguradong mababahala ka dahil kung minsan hindi ka makapag-focus sa pag-aaral ng Biblia at sa iba pang bagay na may kaugnayan sa pagsamba sa Diyos. Pero malaki ang maitutulong sa atin ng pananalita ni Jesus sa Mateo 19:26. Sa Diyos ay posible ang lahat ng mga bagay. Ang isa pang problema,
ay pangungulila. Alam ko na may nanonood dito ngayon na namatayan ng mahal sa buhay. Alam ko kung gaano kakirot ang naramdaman mo ngayon. Pero malaki ang maitutulong sa atin ng awit 94:19. Sinabi ng salmista sa Diyos, "Noong maraming gumugulo sa isip ko, pinayapa mo ang kalooban ko at pinaginhawa mo ako." Manalangin ka sa Diyos na tulungan kanyang malaman kung paano mababawasan ang kirot. Kailangan nating mag-move on at salubungin natin ang bawat araw. Huwag na tayong mag-focus sa nakaraan. Makakatulong din sa atin ang pag-asang nasa Gawa 24:15. Bubuhayang muli ng Diyos ang mga matuwid at di matuwid. Paano tayo matutulungan ng Diyos? Malinaw ang sagot ng Biblia. Sinasabi nito, ang Diyos ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sa lahat ng tumatawag sa Kanya ng may katapatan. Ibinibigay niya ang naisin ng mga natatakot sa Kanya. Dinirinig niya ang paghingi nila ng tulong at inililigtas niya sila. Hindi ba nakaaantig ng puso yan? Pero paano sinasagot ng Diyos ang mga panalangin ng mga taong talagang humahanap ng Kanyang patnubay? Binibigyan tayo ng Diyos ng lakas. Kadalasan ang mga problema ay nakapanghihina sa pisikal, emosyonal at espiritual na paraan. Pero ang Diyos ay nagbibigay ng lakas sa pagod at ang isa na walang dinamikong lakas ay pinasasaganan niya sa lubos na kalakasan. Si Apostol Pablo na dumanas ng mahihirap na pagsubok ay nagsabi, "May lakas akong harapin ang anumang bagay dahil sa Kanya na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin." Pinalakas si Pablo ng banal na espiritu ng Diyos. Pwede ka ring humingi sa Diyos ng Kanyang banal na espiritu. Binibigyan tayo ng Diyos ng karunungan. Paano kung kailangan mo ng tulong para maunawaan at isabuhay ang payo ng Biblia? Isinulat ng alagad na si Santiago, "Kaya kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, patuloy siyang humingi sa Diyos dahil sagana siyang nagbibigay sa lahat at hindi nandurusta at ibibigay iyon sa Kanya." Kung babasahin mo ang Biblia at susundin ang mga turo nito, makapamumuhay ka ayon sa iyong panalangin. Habang ginagawa mo ito, makikita mo mismo na mahusay ang mga payo ng Biblia. Binibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan. Kahit dumaranas ka ng matinding kabalisahan, matutulungan ka ng Diyos na maging panatag. Sinasabi ng Kanyang salita, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Bakit hindi mo hilingin sa Diyos na bigyan ka ng kapayapaan? Pero paano kung ang problema mo ay hindi agad masolusyonan? Huwag mo agad isiping pinabayaan ka na ng Diyos. Kahit hindi mawala-wala ang problema mo, mabibigyan ka ng Diyos ng lakas ng loob para makayanan mo yon. Nangangako rin ang Biblia na darating ang panahon na mawawala na ang mga problema magpakailanman.